Glory to God. Yung simple nga natin, yung pinag-usapan, nakita ko parang madaming pagkain, hindi natin mauubos, ano? So, anyway, napakabuti ko talaga ng Panginoon. Tumino ang patuloyan ng Panginoon sa lahat sa atin. Ngayon, tayo po ay sisilipin po natin ang tema po natin. Naalala po ba ninyo yung tema natin? Nakapost doon sa CC. Sino nakaalala po? Walang nakakaalala ng last week pa ang post? Ano yun? Walang nakaalala. Sino pong may nakaalala? Ng theme ng church natin? Ngayong 8 year anniversary. Ano? Ha? Ano po? Please. Yung theme natin ay honoring our past, inspiring our future from Old Testament, Isaiah 46, verse 9. Sayang mo, nakapagod ka nung kanina, makakaaral. Meron sana press. Ulit daw. So, yung tema po ng ating pag-uusapan ngayon ay about our past, and we will honor those past. Alam niyo po ba yung past ng life natin? Marami po dyan mga nakapaloob. Kung titingnan po natin maigi in God's perspective, ma-appreciate natin ang past natin. Amen po ba? Kung titingnan po natin na biblical pattern in principle of God's program. No? Kasi ang Diyos, hindi po siya nagkamali kung tayo po iniwanan. Lahat ng araw na dadaan sa atin, nakaprograma sa Diyos. Kung titingnan po natin maigi, in God's perspective, in a biblical manner, ma-appreciate natin yung lahat ng past natin. Ako? So, titingnan natin, papansinin natin maigi para mas ma-appreciate natin yung present natin. Kasi hindi natin ma-appreciate yung present kung yung past natin, initingnan natin as bad, no? Or pangit, sabi natin. Pag hindi natin na-appreciate yung past, yung present natin, meron tayong regret. Amen po ba? Naging regret. How much more, kung titingnan mo yung future, baka hindi ka na makamove on. Kasi dito pa lang sa present, dispirado ka na. Puno-puno ka na ng regrets. Amen po ba? So, sige po. Nakita po natin, no, on our 8th year church anniversary. Ito pong number 8. At ano ang infinity? Ano ibig sabihin ng infinity? Walang katapusan.
So, mga katapusan. Pero ito pong number 8 na ito, very meaningful sa akin, very remarkable. Mamaya ko i-ubusin. Sobra pong talagang yan, numero 8 na yan. No? Pero yung iba, sinasayaw pa yan. Sinasayaw nyo yung mag-8-8, mag-8-8. So, okay. In book of Isaiah, chapter 46, verse 9, tingnan ko na. Ayan. Sige ba? Pagdi ka. Yan. Pwede na. Yan. Actually, ito pong proyekto natin ay matanda na rin. Since pag-start pa lang po nito, ay projector na natin, 2018. Pero dati na po siya use ng school na teacher Mona, no? So, kasi ito pong mga ganitong klaseng projector, ano po yan, meron lang talaga yung time span. Pero sa kabutihan ng Panginoon, nang-maintain po sa atin. And of course, kung paano po natin siya kinikip, no? Maingat tayo kasi yan po ay konting galaw mo lang, nakakatahan na ganyan po ano siya, biglang pupunin po yung bulb niya. At yung bulb po ay 5K. Bulb pa lang 5K. So, ang hirap kapalitan. Kapag makaparehas ng bulb. Anyway, so napakabuti po ng Panginoon. Sabi po dito in Isaiah chapter 46 verse 9, remember the former things. Those of long ago, hindi pa lang ng Panginoon. Tabingi yan. Those of long ago, I am God, and there is no other God. I am God, and there is none like. Yeah. Okay. There is none like me. Sabi ng Isaiah. Parang yung katang, there is none like you. No one else is mine like you do. Si Prophet Isaiah, nung time na yun, habang siya po ay nagmumuli-muli, nakausap po niya ang Panginoon. Kasi nung panahon niya, ito pong propeta na ito ay isang propeta iyakin rin. Grabe ang kanyang panagoy sa lahat ng experience na naranasan nila during their time at siya yung prophet ng time na yun. Ang panahon na yun, grabe ang dinanas ng bayan ni Yahweh. Bakit grabe yung dinanas? Kasi resulta yun ng former kings nila. Yung dati nilang mga pinagagawa. Remember in New Testament, or tama, in New Testament, binanggit na, what you sow, you will reap. Kung anong tinanim mo, aanihin mo. Diba? Ibig sabihin, kung ano ang ginawa mo, may produkto yun sa iyo later. No? Mag-reap ka later. So, during Old Testament time, marami ng bili ng Panginoon, marami ng dumaan ng mga lingkod niya,
maraming promises. Pag ginawa ninyo ito, pag sumunod kayo sa utos ko, sabi ng Panginoon, I promise you, we bless you. Maraming ganon ang Panginoon. Kaso ang tao, gusto lang blessing. Amen? Gusto lang ng tao blessing. Pagdating sa pagrespeto sa Diyos, pag-honor sa Diyos, nakakalimutan. No? Eh si Lord, hindi po pwede sa kanino. Kinakailangan balansyado. Siya na nagbibigay ng pagpapala, kinakailangan i-honor siya. Yung Old Testament, very prominent ang Diyos sa honoring God. Dapat ino-honor ng Diyos. No? Ino-honor saan tayo nanggaling. Tayo mga Pilipino, may kasabihan. Ang taong hindi marunong lumimon sa pinanggalingan, mandinig malalim. Ay, ano ba? Ay, hindi makakarating sa piyestahan. Ang gulo talaga ng mga Pilipino. Ang daming mga ano. Anyway, so, makikita po natin, they're coming from that experience. Nung panahon ni Prophet Isaiah, nag-review sila ng kanilang mga ginawa ng mga nakaraan. Sabi ng Panginoon, part yan ng pagdidisiplina at part ng buhay ninyo para matutunan ninyo na lahat ng choice ninyo yan. Amen po ba? Choice mo mag-nurse, siyempre, ang work mo sa ospital, hindi ka pwede magsasarang ng yaks, kaya nagpapalit ako ng ganito, diaper ng ganito, o kaya nag-kikira ako ng may sakit. Hindi, yun ang choice mo yun, pinasok mo yun eh. Choice mo maging seafarer, nasa dagat ka. Huwag ka mong nasabi, nalulula ako. Di ba? Pero sila sanay na. Panansak nila yun. Diba? Kaya ako nga eh, sumakay lang ako ng paskrap minsan, pagod ng Masbate. Pagtungtong sa Pangalan, sa isip ko, nandun pa rin ako sa dagat eh. So, lahat yan, may choice tayo. No? And kung ano man tayo ngayon, choice natin kung ano yung nakaraan. Agree? Okay. So, pinapaunawa lang. Now, through that, sabi ng Panginoon, panahon ng paraming blessing. Ganun talaga yun. Through that, sabi ng Panginoon sa kanila, part of your experience, kinakailangan ninyong tingnan yung nakaraan in a better way, in a plan where God made you. Kinakailangan. Kasi pag hindi mo tinignan ito sa perspective, sa kalooban ng Diyos, niloob ng Diyos ang lahat ng mangyari mo, hindi mo ma-appreciate yung present time. Let's say, halimbawa, yung present time, nandun ka sa walang-wala. Nandun ka sa ang lungkot talaga. Yung present time mo, may problema ka. Pero tingnan mo muna yung nakaraan. Lumingon ka sa nakaraan. Kaya ako mayroong problema kasi meron akong past na experience, meron akong ginawa noon na ngayon, inabutan ako. Diba, may nangingi ng utang. Ay, kasi hindi ka nagbayad ng nakaraan. Parang tayo. Kaya tayo nasa labas. Hindi tayo nakabayad nung nakaraan. Kaya nasaran tayo. Diba? Look! Hindi ko po. Sarado pa rin. Hanggat hindi natin babayaran yun, may hold sila doon. Gawin
hanggang may utang ka sa pinagkautangan mo, meron silang hold sa'yo. Guguluhin ka nila, sisingin ka nila, baka nga sa kainisan nila, meron kang mag-over na sila sa kanilang mga sinasabi. Di ba? Interest pa. So, bakit nangyari yun? It is because meron former things. No? May former things. Now, lahat ng yung pagtingnan mo in a word review at saka sa sabi nga sa human view, mahirapan kaya ka na. Kaya marami kong nagpapakamatay, maraming tinatakasan ng buhay, ng problema, kasi nga, hindi na kayanan, hindi matanggap yung nakaraan. Pero kung titignan mo yung nakaraan as part of God's plan sa buhay mo, ano yung plano ng Diyos? Yung plano ng Diyos talaga, pagpalain tayo. Amen? Now, ang pagpapala, it's not pagtanim mo, may bunga ka agad. May process. It's all, it will be go through the process. At ang process of all things, merong may maganda, meron din hindi maganda. Like road, merong plain, merong rough, no? Merong straight, merong zigzag, no? Merong curve na talagang gano'n. So, hindi madali ang lahat. Even sa life po natin, may tayo na bed of roses, no? Sabi ni Axel Rose, ano na yung down, yung bed of roses. Pero, hindi lahat gano'n. Sometimes, kahit nandoon ka sa sailing bed, naalala mo ba niyo yung sailing bed na elepante ang pinahiliga, hindi bumabagsak. No? Tapos, may aircon ka pa, kahit ka pa nandoon sa kwarto na aircon, napakaganda. Kung ang gusto mo, kung ang isipan mo ay occupied by all bad things, hindi ka magkakaroon ng kapayapaan. Hindi ka makakapagod ng mahimbing. Amen po ba? Kasi, meron kang nakaraan. Kaya ang binabanggit ko dito, sabi ng Panginoon, kay Isaiah, Isaiah, bilang ikaw ay lingkod ko as prophet, dalhin mo ito sa mga tao. Remember the all things. Ano yung sinasabi ni Lord na all things doon? Okay? Yung all things na sinasabi doon ng Panginoon, of course, nandoon na yung lahat, good and bad. Blessed and unblessed. Kasi may mga tayo na nagreklamo tayo eh. Sabi natin, wala. Tapos, pag meron naman, hindi naman marunong magpasalamat kay Lord. Yung nagkaroon ng blessing, imbis na magpasalamat kay Lord, mag-church, nandoon sa napakalayong lugar, nagsasaya. Buti kung gano'n ng kanta, no? Ibang pagsasaya yung pinintahan. Okay. So, yun ang nangyari sa panahon nila. Kinalimutan nila yung Diyos na tumulong sa kanila. Out of darkness. Out of what? Doon sa galing sila sa Egypt, no? Sa pagmamagparo ng Pero, kinalimutan ng mga Israelita yung lahat ng kabutihan at kagandahang loob ng Diyos sa kanila. And they live according to their desire.
Tapos, since na according to the desire, alam niyo naman ang tao, kapag pinabuelo mo, nawala si Lord, ano nangyayari? Merong mga nangyayaring akala natin, yun na yun, okay na, masaya tayo doon. Pero, later on, hindi. Pero, ang sinasabi ni Lord, tingnan mo muna yung former things. Okay? Doon sa former things, makikita mo yung hindi maganda at maganda. Okay. Sige, tingnan natin. Sabi ng Panginoon, I am God and there is none like me. Okay. Sabi dito, we believe that God from all eternity in order to display the full extent of His glory for the eternal and ever-increasing enjoyment of all who love Him, did by the most wise and holy counsel of His will. Ibig sabihin, makikita po natin, ginawa ito ng Diyos ng may wisdom. Ang lahat ng parte ng buhay natin, plinano at ginawa ng Diyos with wisdom. Ibig sabihin, hindi ito hula-hula lang ng Diyos, bara-bara. Okay? Okay na yan. Sige na. Hindi. Plinano niya yun. Lahat ng buhay natin, naka-blueprint, may kanya-kanya plano si Lord. No? And Holy Council, ibig sabihin ng Holy Council, banal ito. Ibig sabihin, di ba sinabi natin, pag sinabing banal, ang Diyos, ayaw niya na mapahira ng hindi magandang bagay, kasalanan. E kaso, pag nagsolo tayo, wala si Lord, laging napapahira ng mga mantsahan. Di ba? Kaganda-ganda, ang puti-puti. Diba? Parang katulad nung last week pa, 2 weeks ago, nakasuot ako ng ganito rin. Kasi punta ako ng ONI sa hospital. Ako po ay mag-duty. Nakamotor ako. Umulan. Tapos na nung ulan, sa mga daraanan, may mga konting naiwan na tubig-tubig, diba? Hinay-hinay ako. Yung kasalubong kong kotse, walang pakundangan. So, ano gagawin ko? Habulin ko yun. Bibigyan na kami. Diba? So, napapahiran tayo pag nasa labas tayo. Yan. Kaya lang bilang Kristiyano, ano gagawin mo? So, pero si Lord, ayaw niya talaga sa kanyang katooban, banal, malinis, na pinano niya ang buhay natin. Freely and unchangeably ordained and foreknow whatever comes to pass. Ordained. Ibig sabihin talagang planado ng Diyos. Ang ganda. Nandiyan. Ganon ang ginawa ng Diyos sa buhay natin. Do you believe on that? Naniniwala ba tayo doon? Ganon ang Panginoon. Kaya tingnan natin, kaya pala akong ngayon ganito. Dapat na-appreciate kasi natin eh. Pag hindi natin na-appreciate yung wisdom, yung kalooban ng Diyos, kung paano niya linano ang lahat sa buhay natin, we cannot appreciate the present of our time and also
yung future natin. Hindi tayo ma-inspire na magpatuloy. Walang inspiration, walang nakaka-inspire. Kasi desperado ka pag tinignan mo in worldly and in human for knowledge. So, magiging po natin. Next. Okay, first point, honoring our past. Kinakailangan i-honor natin yung past. Ano man yung nakaraan, pasalamatan natin yun. Sabi ko nga po, yung nakaraan doon, meron doon kasamang bad, and may kasama doon mga good. Amen? Meron doong mga kasama sa past natin na hindi natin ginusto. Amen po ba? May kasama doon na ginusto din natin at enjoy natin, masaya tayo. Pero lahat ng yun, sa ayaw at sa gusto mo, past natin yun. Amen po ba? Napagdaanan natin. Nalampasan natin. Para sabihin natin, past na yun kasi mayroong present. Amen po ba? Okay. Historically, or historical faithfulness of God, by telling Israel, remember the former things, God point to His past intervention and miracles as proof of His enduring power. God endures forever. Ibig sabihin, kaya nga sa New Testament, binanggit niya doon for encouragement, hindi ko kayo iiwan at hindi ko kayo pababayaan. Ano man ang mangyari. No? Di ba, naalala ninyo yung binanggit ko noon, ito nabanggit ko na rin, magulog tayo. Kung meron isang tao na magsabi, Lord, samahan niyo po ako sa buhay ko. Sabi ni Lord, sige anak ko, samahan kita. Kahit saan ka pumunta. Okay? Tapos, dumating siya sa punto na sobrang lungkot, desperado siya, grabe na ang bagsak siya sa lahat ng aspekto ng kanyang buhay. Down na down siya. Tapos, naisipan niyang magpahinga, mag-pause a while, pumunta sa isang lugar na gusto niyang tahimik. So, meron siyang lugar na pinupuntahan pag gano'n siya. So, pumunta siya muli doon. Then, naglakad-lakad siya sa tabi ng dagat. Siya lang mag-isa. Sabi niya, Lord, sabi mo, hindi mo ako iiwan. Hindi mo ako kababayaan. Nangako ka rin eh. Pero ngayon, ba't gano'n? Piling ko ako lang mag-isa. Yung mga inaasahan kong tutulong sa akin, wala sila. Kahit isa sa kanila, wala. Nung masaya ako, meron ako, masaya sila. Nandiyan sila, nakikisaya. Pero ngayon, wala na sila. Lahat ng nilalapitan ko, in-expect ko na pwede malapitan ko, makatulong sa akin, wala. Wala. Nakita ng pati ko, nasilip, wala. Walang kwenta yan. Tapos ikaw pa Lord, wala na rin. Ganito na lang sa buhay ko, Lord. Oh, tingnan mo. Sabi mo, hindi mo iiwan, pababayaan. Tingnan mo. Oh, yung yabat ng mga paa. Ako lang mag-isa. Sabi niya, sabi ni Lord, na, hindi totoo yan. Tingnan mo maiging. Yung yapat dyan na naiwan, ang tutulog dyan ng iwan, akin yan. Dahil karga-karga kita.
Di ba? Kaya, minsan sa buhay natin, pag nandun tayo sa peak moments, hindi natin napapansin si Lord. Akala natin tayo talaga yung kumaharap sa problema. Pero, ang totoo, si Lord hindi ka niya iniiwan at pinababayaan. Pangako niya yan eh. Nasa plano niya yan. Kasi alam niya, we have all the limitations sa buhay natin. May moment na hindi na talaga natin kaya. Kaya nga, sinabi ng Diyos, I am God. And there is none like. Yung inaasahan mo, wala yan talaga. Walang tutulad sa atin kasi hindi tayo iniiwan ng Diyos. Ako po, akala ko hindi na tayo makakapang service na mga nakaraan. Na-share ko nga sa inyo na siyempre, hindi ng pastor, sobrang tanda ko sa akin ng lahat. Nagsasama sa akin pati mga udyok ng ginawa ko. Yan. Hindi ka nahihiyan yan. Naklose yung church ko. Ikaw ang pastor. Hindi ganun. Grabe. Akala ko talaga, nandun pa, wala tatlo. Pero, from the heart of all, nakita ko naman, sabi ninyo, pastor, mag-friendship pa rin tayo. Kaya, una, naisipan natin, bahay-bahay muna. Saturday, Mr. Mane, ninupit niya, dito pastor, amen. Pwede rin lipat-lipat, susunod-ship. Kasi kayo yung mga kapitito ng tatlo. Pwede rin kung mag-open si Pastor Tony. So, pero, nung sinanay natin na tingnan natin dito, baka naman pwede. Though, formerly, galing din tayo dito for how many months? 8 months? 8 months. So, nakasurvive din tayo for 8 months. Sometimes, tulad niyan, meron talagang pinapadaan si Lord na matutunan natin. Ngayon, kung dumadaan tayo dito, yung church natin, think of ano yung mensahe ng Panginoon. Ano yung gusto ni Lord? Baka nung time na yun, nasa comfort zone tayo, okay na tayo, outside dito, aircon, di ba? Tayo. So, isipin natin, ano bang gusto ni Lord? Baka pag dito tayo, makapag-invite tayo, maluwag. Hindi tayo. Gusto natin yung mga taga dito, papuntahin. Pero kaso huwag ninyo sasabihin lang kung may kainan. Nakamasanay ang langit may kainan. Pero pwede kung lagi tayong mag-blessing. So, nakita natin yung lahat ng past natin. At kapag tingnan natin itong lahat ng past nito, nakita natin, makikita natin maigi, pag tingnan natin, talagang tinitigan natin maigi yung past natin, mayroong intervention si Lord. Nandoon para si Lord. Isipin mo, bakit kaya ako naging Christian? Samantalang nung nakaraan, ganyan yung buhay ko. Ganyan. Paano pinagkakakit-lakit ni Lord until na nakilala ko siya? May plano si Lord. Kasi kung hindi nangyari yun sa akin yung sobra kong down, baka hindi ako lumapit si Lord.
Baka yung time na yun, nandun pa rin ako. Sometimes kasi in our deepest moment, sa down moment natin, doon tayo biglang nakaka-realize na kailangan pala natin si Lord. Amen po ba? Sabihin natin, Lord, asan ka? Doon ka kayo maalim mo natin. Ay, oo nga pala, kailangan ko pala. Mayroon pala Diyos na dapat natin. Asan ka, Lord? Yan. So, gano'n. Pero ang Diyos po natin, sabi dito, makikita natin, miracles of proof. Merong nangyayaring na mga milagro. Ibig sabihin ng miracle, hindi mo ginawa, pero Diyos ang kumilos. Amen po ba? Nagulat ka naman. Oo nga no. Thank you Lord, ikaw yun. Hindi ko man lang iniisip yun. Wala yun sa plano ko, pero nangyari dahil nandun ka ako. Ganun ang aking Diyos. In a moment of time na talagang wala na tayo, minsan na inaalaw ni Lord na talagang mahubusan tayo, wala na, para umasa tayo sa Kanya. Para bumalik tayo sa Kanya. Amen po ba? Yun ang ginagawa ng Diyos. Sige, next slide. Looking back at how God has delivered, provided, and faithfully guided in the past, build the faith needed to trust Him in the present. So, ang pagtingin sa nakaraan, makikita natin doon kung paano si Lord dineliver tayo. Ibig sabihin ng dineliver, dinala tayo dito sa present time natin. Yan. Ngayon, nasa present time na tayo. No? From past to present. Paano nangyari yun? Diba? Samantalang doon sa past, ang dami nating kalungkutan, ang daming kabigatan, ang daming iyak, ang daming reklamo natin. Pero, bakit ngayon, sa present time, andito na tayo? Ibig sabihin, nadaanan na natin yun. Nalagpasan na. Kasi nandun yung guidance ng Panginoon. Nandun yung provision ng Panginoon para malagpasan natin yung nakaraan. Amen? Faithfully, nandun ang Diyos. Faithful po siya na hindi siya bago sa kanyang pangako sa mga lalo na sa ninuno. Binabanggit ko kasi nung time na yun, sabi ng Diyos kay Isaiah. Alam mo Isaiah, ang kausap ko ay yung mga ninuno ninyo. At ang Diyos ay nangako sa kanila, hindi nagbabago yung pangako ko. Hindi ko bibiguin. Kumbaga sa akin, halimbawa, kausap yung magulang. Since na may usapan yung magulang sa magulang, at wala na yung magulang natin, pero nandoon yung nagsalita, sasabihin na, ako hindi naman ako nagbabago kasi sinabi ko, kahit wala na yung mama, papa mo, tutuparin ko yung pangako ko. Kayo lang mga inakay ang makikinabak mo. Amen po ba? Ganun yun, sabi ni Lord, from generation to generation, I will be your God. Kaya nga napakaganda na nakilala natin ang Diyos. Amen po ba? Napakaganda ng Panginoon. Ang Diyos ay Prophet Isaiah, ay Diyos din na nakilala natin. Same na nanguusap sa kanila, na nangako sa kanila, nagpaparaan sa kanila ng kapangyarihan, at yung pangako na ibinigay, ganoon din yun sa atin.
Next slide. Next slide. Pinaglakihan ko lang yan. Okay. Tingnan po natin maigi. Say amen kung totoo po ito. Our past definitely affects our present and our future. Amen? Totoo yan. May epekto po yan. May epekto kung titingnan po natin sa perspective ng Diyos. Maganda. Pero pag titingnan natin sa perspective, in a worldly perspective, no? In human perspective, ewan ko lang kung ano ang magiging present at future nito. Okay, eto. Tingnan muna natin sa worldly and secular na perspective. Kami po ay nag-aaral kayo mga above 40, above 30. Mga nag-aaral pa tayo, dumaan tayo sa GMRC. Good Moral and Right Conduct sa school. Meron. Moral values. May katikista. Meron mga nagtuturo ng ano. Amen mo ba? Religion. Okay? Malaki ang epekto nun sa education sa school. Na? Malaki din ang epekto na napapaalalahanan ang mga magulang kasi sasabihin ng mga anak, Mama, sabi ng katikista namin, ganito, napag-usap sa bahay. Tama po ba? At kung paano mag-behave yung mga estudyante, may influence yung mga teachings ng good moral and right conduct. Amen po ba? Eto na. Nagbago ang panahon at pinapasok ang napakaraming mga wala namang pakialam sa good moral and right conduct. Nasa loob ng education ng DepEd. Inalis ang GMRC. 20 years ago, inalis ang GMRC. Lahat ng nagsimula doon, lumaki ng walang moral values. Kaya yung mga kabataan ngayon, 18 pataas or 18 pababa, 20 pababa, ano na natin? 18 pababa, paano natin? Okay, 20 pababa. Iba na. Iba na. No? Nag-iba ang mundo natin. Yung mga kabataan na dinidisiplina, kinampihan ng mga taong walang alam sa good moral and right. Pag sinawat mo yung bata at kabataan na nagmumura o kaya hindi sumusunod, dinidisiplina, ba't may bata ka? Tama? Kami noon may kamay. Tsapa. Talikod. Ha? Chok. Kala ko nga yung chok, si Superman, lumilipad. Pero, takot sa teacher. Labas ang kwaderno. Tingnan ang mga assignment. Ngayon, ang teacher ang takot sa estudyante. Ginamit yung lahat ng mga
na maganda rin naman yun na merong ganun, pero nasa tama yung position. Kaso, na-practice na malpractice or hindi na itama ang application. Kasi wala mang values, di ba? Walang values. Kung ang word na bully ay masyadong nag-run ngayon, well, mga kapatid, noon, bully na, noon yan, nagaganon ng mga bata. Di ba? Wala namang nagsusumbong na, Mama, ngayon, konting ano lang, yung ina, hindi man lang tinignan yung anak niya kung mali. Siya, yun ang nagkamali, siya susugod. Pati hindi siya, may mura-mura na. Oh. Diba? Bakit? Ikaw ba nagpakain sa teacher? At mura-murahin mo siya? Ikaw ba nagpapasweldo sa kanya? Tapos hahamunin mo yung magulang din ng isa? Ha? Nawala. Pero dito po sa Imus, praise God because of our mayor na natakot sa Diyos 2 years ago, nung pag ano niya, nakasuko niya, meron akong sinimulan na good moral characters. Kami pong mga pastor, hindi po magturo sa mga school. Officially, ito pong nakaraang week, last, kailan ko na yun? Thursday. Okay? Thursday po, nung Webes, officially kami po ay si Mr. Marisa, siya po ay nakasign sa Alapan 2A. Palakpakan po natin. As official chaplain, magbabasa ng Biblia pag flag ceremony, mag-exhort at pag-prayan mga bata. Dati po ako yun. No? Kasi dati nung ako po nasa Indian, dalawa hawak ko, elementary at saka ito. Ngayon, bukod po kami siya ang elementary, ako ito. Officially, noong Thursday din po, kay Ma'am Mirabel, ako po ay intriga. No? With letter po yun from munisipyo po natin, tinanggap po nila. So, ako rin po ang mag-handle ng flag ceremony. Kaya lang ang flag ceremony dyan once a month. Kasi nakikiusap lang daw sa court ng barangay. Anyway, doon ka lang muna. Pero, by August, papasok po kami as good moral values teacher. Grade 8, lahat ng section ng grade 8. 30 minutes bawat, baka Thursday ko po makuha yan. Kaso wala na sister mga nagkaka dyan. Kaya, grade 8. Tapos, siya naman grade 5 ata, grade 5. No, grade 5. Now, kami po ay nangangailangan ng katuwang namin dyan kasi hindi namin kakayanin yung 6 na section tapos 6 din na section ata, diba? So kailangan po namin ng volunteer, no? Yung volunteer po na pwede magturo ay dadaan din po sa training. So, volunteer, sinasabi lang namin yung volunteer, pero pipilitin. Kasi wala kailangan talaga kagagawa. Itingnan po natin. Hindi naman po, once a week lang. Once a week. Okay, once a week. So, yun po kasi, parang nakapasok na rin po yung GMRC ulit, pero ito po ay programa lang muna ng Imus. Wala pa sa ibang.
Imus pa lang po ang meron ito. Lahat ng school sa Imus meron. Palagpakan po natin sa Lord. Bakit po kailangan? Related dito sa atin. Pag kinalimutan mo si Lord, ang bunga nito magiging masama. Kasi pag nawala si Lord, ang papalit, ibang Lord. Dalawa lang ang Lord dito eh. Di ba? Baka mamaya, sino pang, Pastor, sino yung Lord ang tinutukoy mo? Yung napanood ko, Lord of the Ring? Hindi po yung Lord of the Ring. Ay, Drag Lord! Ay, hindi rin po yun. So, basahin po natin in 1 Corinthians chapter 2 Corinthians chapter 4 verse 4. No? Yun po ang tinatawag ng Panginoon ng the principalities of the air. Talagang ito ang si Satan. Okay. So makikita po natin, our past definitely affects our present and our future. Kung hindi po natin makikita in the perspective, in the way kay Lord, at nandiyan si Lord, mahihirapan tayo sa present time natin para i-adjust ang lahat. Kasi sasabihin mo, ang hirap. No? So nakaraan na, ang hirap. So, tapos, isa pang mangyayari niyan, mas, kung nahihirapan ka sa present time, mas mahihirapan ka sa future. So, makikita po natin. Okay, next. Let's go to the next. Inspiring our future. Sabi po dito, there is no other God stands completely alone in the universe. He is not merely the best among many options. Anong ibig sabihin nito? We are encouraged by the scripture na ang ating Diyos hindi siya option sa buhay natin. Ngayon po ba? Kasi minsan, nangyayari, option na lang si Lord. Kung kailan talaga hindi mo kaya at wala ka nang magagawa, doon mo i-dribble at doon mo katawagin, hahanapin si Lord. Amen? Kung baga sa isang suwain na anak, naglayas. Ayaw magpasapok. Tapos nung wala na, bumalik. Kaso ang magulang, hindi naman yan Diyos, sasabihin niya, oh, nakaalala ka? Naalala mo ako? Oo, may ganun. May ganun. May ganun talaga ang mga magulang. Oh, kasi may kailangan ka, naalala mo ako? No? Natawag mo akong ma? Natawag mo akong pa? Oh. Pero si Lord, hindi ganun. Alam niya kasi na mamimit tayo kulyanin. Nakakalimot tayo sa Kanya. At hindi na lang nakakalimot kundi talagang pinakalimutan si Lord. Hindi natin kasi siya isinasama sa plano natin, sa daily life. Wala siya sa ano natin, programa natin. Wala, sa list. Oh. Buti na lang ang Panginoon, hindi ganon. Kaya ini-encourage tayo na, pero ini-encourage tayo ng Scripture na dapat huwag tayo ganon. No? The reason God knows the future
is because He planned ahead of our life and accomplishes the future. Okay, ang Diyos natin, ito po ang Diyos natin, nasa hangin pa tayo, wala pa tayo, hindi pa tayo nabubuo, nasa plano niya na, naglululog na siya. And He is into to finish it. Hindi niya hayaan na itong plano niya hindi mabuo, hindi matapos. Kaya ilagay natin sa ating puso't isip, baliktad, puso't isipan, yan. Ilagay natin nun na ang Diyos, sa totoo lang, tapos na sa buhay natin. Hinihintay lang niya na mangyari ito. And we are the actors and actresses para ma-fulfill yung lahat ng nandito. Kung baga sa pelikula, lahat ng yun may part na dapat mangyari. Ganyan po ba? Katulad sa pelikula, hindi maganda, hindi mo ma-enjoy na may bida kung walang diba? Nagiging bida ba siya? Kasi may kontrabida. Galit na galit ka sa kontrabida. Diba? Kaso merong isang bida na siya lang ang bida na masaya ka. Ayan. Bida ang saya. Diba? Siya lang yun. No? Na kahit wala kang pera, pag may kasama ng bata, Jabi. Yan, ako. Mapapadaan ka talaga, mapipilitan ka. Jabi. Di ba? Kaya napakagaling na nag-conceptualize ng Jollibee. Pangbata, pero buhay ka lahat ng pamilya. Kasi hindi mo pwede pumasok ng bata mag-isa. Kasamahan, lahat. Tapos nung unang, 1 piece lang yun. Pinatakam ka, 2 piece chicken. Next slide. Tingnan po natin. God declares the future, declaring the end from the beginning, and from ancient time, things not yet done. Makikita po natin na ang plano ng Diyos, naka-blueprint, pag ikaw ay nakipag-connect sa Kanya at ikaw ay known mo siya, nakilala mo ang Diyos. Makikilala mo, malalaman mo yung plano ni Lord sa iyo. Ito po malalaman mo lang yung plano ng Diyos sa buhay mo kung nakilala mo siya at kilala ka niya. Ibig sabihin, nagkaroon ka ng relationship, ng connection kay Lord. Hindi mo malalaman kahit kailanman ang plano ng Diyos sa buhay mo. Kaya, uncertain ka, ano yung bukas? Hindi mo yun alam kasi hindi mo man lang yung masisilip kasi hindi mo kilala yung gumawa ng blueprint. Pero kung kilala mo yung gumawa ng blueprint, patingin ko ako ng blueprint. Masisilip mo yung blueprint. Ganun pala? Ganun palang plano ni Lord sa buhay ko. Ang i-bless ako, ang maging masaya ko, malalaman mo yun. Nakita mo pa lang yung blueprint, masaya ka na. Hindi pa nangyayari. Blueprint pa lang. Di ba yung gusto mo magpatayo ng building, ng bahay? Nakita mo yung blueprint. Ginawa ng architect. Ganda.
Tapos, yan, ito, gumaling si Jake. Kasi yan ang kinukuha niya, architecture. So, ginagawa ng architect yung blueprint. Yan, dapat yan maganda. No? Gagawin yung top view, front view, side view, right side view, left side view, tapos yung lahat ng views gagawin. Diba? Tapos gagawa pa ng pictorial, yung parang naka-drawing na talaga kung ano yung itsura ng bahay or ng structure. Pag nakita mo sa picture pa lang, wow, ang ganda. Excite ka na, hindi pa nakatayo. Ganun yung buhay. Pag nakilog tayo, siya yung tagagawa ng blueprint. Makikita mo yung life mo. Hindi pa nakatayo, hindi pa nangyayari, pero masaya ka na. Because we anticipate na yung builder, kung talagang nagpapagawa, nagpapatayo nito, gagawin niya talaga yun. Walang iba, si Lord. Kaya ba? Ganun si Lord. Kasi siya yung papatayo, tayo yung bahay na ipapatayo eh. Tayo yung bahay. Makikita natin gaano kabuti ang Diyos. God comforts no unexpected circumstances. He knows exactly what is coming and He has known it from the beginning. Alam ng Diyos, doon pa sa simula, alam na ng Diyos kung ano ang lahat. Kaya pag dumikit tayo kay Lord, malalaman din natin, ma-anticipate natin. Kasi ni Lord, anak, talagang dadaan ka dyan sa kalungkutan. Pero tandaan mo, pinapadaan kita dyan para, i-build yung emotions mo. Kasi pag hindi tayo nag-build sa emotions, konting balat sibuyas ka, masanggi ka lang, iyakin, nagmamakton. Kasi hindi mo kaya i-handle yung mga bagay na yun. Kaya ipapadaan ka din ni Lord. May process. Nanampasan mo yan. Iba na naman. Parang education. Grade 1. Okay, bago nga mag-grade 1. Ano mo nadadaan? Kinder. Ha? Correct. Dati kinder na eh. Ngayon, dinagdagan. Dagdag gastos. Pero dagdag naman kaalaman. Nag-develop. Prep, tapos kinder. Tapos grade 1, grade 2, grade 6. Diba? Diretso na. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Gagawin pa daw 13, 14. Aray mo. Sino bang author niyan? Wala nang kakapusang pag-aaral. No? Graduate ka na hanggang grade 12. Nag-college pa ng hanggang 4 years course. Pag-apply mo ng trabaho, 560. Last 680 ba? Hindi, dito 560. 620. Ay, praise the Lord, kinakasan lang. 620. Bagsak mo. Pero bago mo yung makuha, ang daming requirements. NBI. Wala kang gusto mo nga mag-apply kasi wala kang pera, gagastos ka muna ng kapot na only in the Philippines. Samantala may kilala ko na nasa US,
Wala, matanda na, nagtrabaho, apply lang, trabaho na agad. Taas pa ng rate. No? Dito sa atin, 18 years old hanggang 50 lang ata ngayon eh. Hanggang 50. May discrimination sa age. Sabi namin, kaya pa namin. Kahit sa bahay na lang po kayo. Magpugas. Di ba? Okay, God comforts no unexpected circumstances. Lahat ng unexpected circumstances po natin, kasi hindi natin yun naman alam. No? Sabi dito, inu-comfort po tayo ni Lord. Kasi alam ni Lord na minsan, ang bilis natin mabula. Hindi ako na-prepare doon. Hindi ko inaasahan na. At dahil sa marami tayong mga bagay na hindi inaasahan, doon tayo bumabagsak. Pero tandaan po natin, no? Na kinakailangan i-inspire ni Lord yung future natin. Pag hindi i-inspire ni Lord yung future natin, para kang isang stuck up. Stuck ka na. Stuck ka na. Ayaw mo nang gumawa. Okay na ako. Ito naman. Pero it's not like that. Hindi yan ang design ng Diyos. Ang design ng Diyos, tayong lahat ay umabot doon sa pinakamagandang plano ng Diyos. Walang ibang bless. Masaya ka. Kung alam niyo ba, lahat ng plano ni Lord, inilalagay niya, siya rin ang sabi niya sa New Testament. Lahat ng plano ng Diyos, inilalagay sa puso mo, inilalagay sa bibig mo, para hingin mo kay Lord. Pero sa totoo lang, plano ni Lord. Idadaan niya sa iyo para ikaw kasama ka doon. Kasi ayaw ng Diyos na diniktahan ka lang niya. Pero ilalagay niya, wala kang kamalay-malay, inilagay niya yun para i-decide mo. Para meron kang signature, pinili mo, at doon ka mapunta. Ay-enjoy mo ang kalooban. Amen po ba? And God intended in all our life na inspired po tayo sa bawat araw, sa bawat linggo, sa bawat buwan ng buhay natin. Merong inspiration at walang ibang nag-inspire nito, si Lord. Amen ba? Tayo po lahat ito kayo.